Hi, good evening mga Chikilabs at sa mga beshi kong expired. Watch nyo yung nangyari sa anak ni Yasmin Cordy, yung artista. Tingnan nyo. Kasi parang nabuli yung kanyang anak. So watch muna natin para maintindihan nyo. Alam pa paano niya isa-solve yung sitwasyon niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Tulalang-tulala siya the whole time. Tapos pinapagalitan namin paulit-ulit. Nag-away pa sila ng tatay niya kasi sabi, bakit di ka nakikinig? Yung pala, hindi niya talaga natutulala na yung bata. Ultimo yung may Japanese doon na pinagalitan pa siya sa Tokyo kasi ang bagal niyang mag-order. Dahil tulalang-tulala siya. Hindi ko alam na yung pala mga kaklase niyang to, pinipilit siyang mag-report sa kanila. Ano to, mga boss niya? Nakakainis. Naiinis ako. Buisit. Ito na eh. Ang gana ko. Yehey! Subuan ni Uwi na Lolo. kami. Yehey! Uwi na. Ate Ayesha. Yehey! Get well soon. Formally blocks your skins. Alright, it's time for my reaction. Magre-react ako dahil may social responsibility ako at ito ang inyong pambansang Sausawer with a heart. So, yung nakakalungkot yung part na yan kasi ang pagkakaalam ko, yung school na yan, naging school ni Heart Evangelista na hanggang ngayon, school ng anak naman ni Yasmin Cordy, bakit hindi nawawala ang mga bully dyan? Parang feeling ko yung classmate ni Heart Evangelista, nanay yan, nung nangbubuli sa anak ni Yasmin Cordy. Char. Kasi parang di na matigil-tigil. Tapos mga teacher, wala pa kayong bibig. Para hindi, imposible kung lang nagsusumbong dyan, di ba? Para hindi magawa ng action or siguro ang may-ari talaga niyan is mga, ng school na yan pag mga may-ari ng mga nang bubuli, char. Mga tipo, ganun, haler po. Ayan, syempre, nakakaawa kasi yung mga ganyang bata, di ba? Mga tahimik or kinakayan-kayanan lang yung mga classmate. Tandaan nyo po lahat po tayo pantay-pantay, no? Sinasabi ko rin, I'm not perfect. But at least, yung mga ginagawa po natin, maging responsible tayo sa bawat isa. Maging mapagmatsyag tayo, maging maayos tayo makitong sa ating kapwa. Kasi at the end of the day, pantay-pantay lang po tayo, no? Walang mataas sa atin, no? Ganun lang naman po yun. At sana kayo mga magulang, imposible naman yung mga anak nyo, hindi nyo alam na bully. Diyos ko naman, mga bulag-bulagan. Yung anak ko, pag bully-bully, kinukutos ang kuwi pa. Sorry. Mga tipong ganun. Pag mali is mali po para sa akin. Ganun lang naman po yun. Para maging maayos po ang ating mundo, ang ating kapaligiran. Yan, nagsisimula kasi yung mga bully-bully na yan sa school, which is yung mga magulang po sure alam niya na responsibilidad nyo po yan, pati ng mga teacher dyan, kung ano-anong mangyayari dyan. So, hindi po biro ang pagkakaroon na anxiety of depression, lalo na pag nabubuli ka. Tingnan mo, nagkasakit yung bata, di ba? Kasi nga naman, syempre, artista si Yasmin Cordy, yung asawa niya may work, syempre, kahit sabihin may yaya yun or ganito ganyan, minsan ang bata kahit minsan kasama yung magulang, ayaw nilang nagsusumbong, di ba? So, maging mapagmatsyag na lang po tayo at maging responsableng magulang po sa mga anak. Ganun lang naman po yung kasimple. Ano po? So, sana tigilan na po ang pangbubuli ng mga kabataan, hindi man kabataan, pati ng mga tao. Maging mabuti po tayong tao. Pagka alam natin, kumbaga, tama naman yung ginagawa, parang dito kasi balik sa Philippines, no? Pagka, for example, katulad yung may third party, favorite nila yung gumawa ng third party. Tao lang yan, keme-keme. Ginagawa nilang, alam mo yung binibigyan nilang justification. Ang mali is mali, di ba? Ang tama, kailanman hindi magiging mali. Pero ang mali, kailanman hindi magiging tama. Ganun lang po yung kasimple. So, wag nating i-justify yung mga pagkakamali ng ibang tao kung hindi naman ka justify. Wag nyo nang bigyan ng justification. At yung mga tao naman na dapat bigyan ng pagkakataon, yun naman po dapat. Ganun lang po. No? So, ayun, magandang gabi sa inyong lahat.